sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ito, simulan natin dito. Ano masasabi ni PRRD kay Aimee? Nako, delikado. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara ano sinabi? Kung alam na. Partner, ano? Duterte kay re-electionist Senator Aimee Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Aimee Marcos. Naku, ano kayang masasabi ng mga eksperto, ng mga matatalinong mga vloggers, mga matatalinong mga Aiminatics? Nakaw! Walang komentaryo si PRRD? Tingnan natin. Naku, masakit yun. Isipin mo, inendorso nung anak niya, walang komentaryo si PRRD. Nako, delikado. Ay, yung mga Aiminatics vloggers, ay yung mga Aiminatics, naku, mga followers. Naku, magagalit na naman dito. Jesus, ano kaya masasabi ng mga matatalinong Aiminatics vloggers? But anyway, pansinin nyo ha, noong panahon ni PRRD, nung inendorso ni VP Sara si Bongbong, tahimik si PRRD. Bandang huli, sinabi niya, bangag yan. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Basta kayo na bahala mag-interpret kung ano ibig sabihin ng pananahimik ni Tatay Digong. Ayon kay Hanilet Abansenya, muling nabisita ng mag-inang Hanilet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa Naku, may napapansin kayo? May napapansin kayo? May napapansin kayo kay Hanilet? Ewan ko kung ako lang nakakapansin kay Ma'am Hanilet, Anong napapansin nyo sa mga Team Duterte? Yung si Ma'am Hanilet, parang Seminay lang talaga kinakausap. Sir, dyan sa taga-Seminay dyan, sa mga Seminay Europe. Naku, mismo kayo talaga. Parang sa inyo lang may tiwala si Ma'am Hanilet. Congratulations, Seminay. Dahil kayo ay nagbabalita ng totoo. Hindi kayo fake news. Hindi nyo sinasabihan na umaarte lang yung matandang abogado ni PRRD. Walang ganun. Kaya naku, kakaiba talaga. National Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanilet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Mabuting balita yan. Tuloyan niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. Sabi niya, makakalabas talaga siya. Iyon na siya. Kagawas na gudaglig siya. Yes. Manifest ko niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanilet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala siya. Yes. Gawa ito ng tao. Gawa ng tao. Pero ang gawa ng Diyos, hindi na kayang labanan ng tao. Ayan. Ako talaga malaki paniwala ako dyan na God will make a way. Alam nyo, total ito ay Holy Week ngayon. No? Pag hindi nyo nakuha ang hustisya sa mundong ito, makukuha natin ang hustisya sa eternity. Ayan, ako'y talagang malaki ang tiwala ko dyan. Dyan po ang pananindigan ng aking paniwala dahil hindi po tayo dito nakatira sa mundo. Squatter lang tayo dito sa mundo. Para doon sa may tiwala sa ating Panginoon, ang talagang tutuluyan natin ay ang langit. No? Kaya, kung wala mang hustisya, God is the equalizer.
Sabi nga, whatever you sow, you will reap. Makalusot ka sa hustisya ng mundo, hustisya ng langit, hindi ka makakalusot. No? Sa kahit kanino po man yan. Kaya ako medyo ingat-ingat tayo sa pag-aabuso. Lalo't lalo na pag tayo ay nasa kapangyarihan, pag tayo ay nasa taas, pag tayo ay mataas ang posisyon, pag tayo ay may pera, pag tayo ay malakas, mag-iingat tayo doon kasi minsan ay tayo umaabuso pagka tayo ay maraming pagpapala, no? So, I agree. Makukuha at makukuha din ni Tatay Digong ang hustisya. Balik ka rin na kahit na kanino mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? Even the demonyo is acknowledging that there is... Ayan, even the devil is acknowledging Jesus Christ. Totoo naman. Wala ako dyan kay Ma'am Hanilet. Even actually, I'm looking forward that every knee will bow down to the name of Jesus Christ in the future. Okay, so tuloy po tayo. Jesus Christ. Ayoko magpaka-religious dito. Kaya lang yun ang binabanggit binibigyan lang natin ng komentaryo yung sinasabi ni Ma'am Hanilet. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Nagpapasalamat si Tatay Digong sa mga sumusuporta sa kanya. Tama po, ako rin nagpapasalamat kay Tatay Digong. But ever since Duterte kami, Tatay Digong. We listen to Tatay Digong. Kahit nga noong, kaya kami hindi nabudol. Ito ulit, hindi ko pinagmamalaki, but I think dapat balik-balikan natin yung aral na yon nang sa ganun meron tayong matutunan. Kaya po, hindi nabudol ako, ang buong Banateros, hindi nabudol nung panahon ng 2022 election. Nakinig kami none other than kay Tatay Digong. Pakiulit po para maliwanag po tayo doon. Kasi ngayon, talagang marami ang sigaw ng taong bayan. Tama po ba? Budol, budol, budol. Marami ang nabudol. O, di ba? Kami hindi nabudol dahil nakinig kami again none other than Tatay Digong. Meron bang iba? Wala. Tatay Digong. Kasama bang anak, kapamilya, partido, etc. Hindi po. Tatay Digong. Kanino lang? Kay Tatay Digong. Dahil kay Tatay Digong. Maliwanag po ba? Kay Tatay Digong. Malabo ba? Kay Tatay Digong. Nagkakaunawaan po. Maliwanag naman siguro na ang ibig sabihin ni Kotsoli. Kay Tatay Digong. Hindi na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalokan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hinggil sa posibleng mangyaring dayaan sa Bakit parang walang mainstream media? Kawawa. Andun sila balita ni Nora. I mean, may she rest in peace. Hindi po natin binabastos. Kaya, wala sila dito. Nagtatanong lang po. I'm just curious. Dating nahalalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa... Ito, yung patungkol. Takot po yan. Nararamdaman ko yan. Maraming nagko-komentaryo, maraming nagme-mensahe sa akin. At hindi lang sa akin, doon sa mga Duterte vloggers na talagang takot sila dito sa posibilidad na magkakaroon talaga ng dayaan. Anong masasabi ni Ma'am Hanilet? Proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ko sa mga campaign rallies, okay? Sa mga naatinan ko sa Laguna, sa saan dyan, sa Hawaii, sa New York, at saan pang rally na mga pinupuntahan ko, ang lagi kong sinasabi, ang panlaban sa daya, tambakan. Wala silang magagawa pag tinambakan natin. May problema tayo pag doon sa pagdating sa mga kandidatong 8, 9, 10, 11, 12. Kasi yan, madadaya yan. Okay? So, anong pinaka
panlaban doon para hindi madaya yung ating mga kandidatong pang 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Tambakan. So kung malayo ang agwat, kahit nasa dulo po, hindi madadaya. Kasi nga tambak. So, it's very important na lahat tayo ay magsakripisyo at bumoto. Kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. Limitado ang magagawa nila. Sinasabi ko sa inyo, hanggang doon lang sila. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming. Kapag sobrang laki ng boto, hindi niya kayang dayain. Ganyan na rin ang nangyari noong 2016. Maraming nagsasabi na si Tatay Digong nadaya. But still, dahil sa laki ng lamang ni Tatay Digong, naging presidente pa rin. Yan ang halimbawa na dapat talaga tambakan natin ang kalaban. Pero may mga nababalitaan nga ako. Sa katunayan, nababasa ko sa Facebook ni Roberto Tiglao na sinasabi niya na nagsisiurong na daw yung mga pinanser ng administrasyon dahil nararamdaman nilang matatalo, no? Hindi ko alam kung ang pinatutunguyan dito ay ang alyansa ni Bongbong Marcos, pero ganun po ang sinabi niya sa kanyang Facebook at medyo malaking ibig sabihin nun. Ibig sabihin po ay ang mga supporters ay mawawala na sila ng tiwala sa gobyerno, ay sa team ni Marcos, ipo-pull out nila yung paano pa sila gagalaw kung walang suporta financially. And at the same time, malaking bagay po sa atin yan. Ibig sabihin, alam nila, lumalamang na po ang Team Duterte, ang Team PDP. No, so baka ipo-pull out nila yung suporta ron. Alam nyo naman ang mga negosyante yan, sigurista, ibabato nila doon sa Team PDP. Hindi natin alam kung yan ang magiging hakbang, but definitely, according doon sa post sa Facebook, pinull out na yung financial support. Kani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Dili na nila they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magito gyapon tikas, pero sa kadako sa liboto sa iya wala gyapon. Kaya hindi pa rin umubra, sabi niya. Ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Yan, ang importante dyan. Siyempre, PDP laban straight. Okay? Iboto po natin yung PDP laban straight. Anong ibig sabihin ng straight? Diretso. Anong ibig sabihin ng diretso? Lahat. Yung 10 na PDP Team Duterte, iboto po nating lahat. Kung kayo ay tunay na sumasampalataya at naniniwala sa ipinaglalaban ni Tatay Digong, kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, iboboto nyo yung 10. Coach Oli, 10 ba? Hindi, 10. Coach Oli, pwede ba yung 8? Hindi, 10. Coach Oli, pwede ba yung 7? Kasi 7 lang gusto. Hindi, yung 10. Coach Oli, kaya gusto ko yung 5 lang eh. Pwede ba yung 5 lang? Hindi, yung 10. Maliwanag po ba o maliwanag na maliwanag? Doon lang sa kinakausap ko rito, yung tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Yung tunay na Team Duterte. Kung hindi po kayo Team Duterte, maluwag po kayo kung sinong gusto nyo iboto. Kung gusto nyo 6 lang, 6 lang. But I'm talking to the real Duterte. To the real DDS. Sa real, tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Napakaliwanag ng sinasabi niya. Ano bang sinabi niya? Ulitin ko, 9 ba? Hindi, 10. 7 ba? Hindi, 10. Makulit ba ako? Yes po, kasi marami ako nabibasa sa komentaryo. Makukulit din. Hindi ako 7 lang. Hindi ako 8 lang. Ako 6 lang. Hindi. Ngayon, kung hindi mo mahal si Tatay Digong, it's okay. Do whatever you want. Vote for whoever you want. I'm talking to the people na may tiwala, may pagmamahal kay Tatay Digong, kasi makulit sa komentaryo, makulit din ako dito.
Hindi po 9, hindi 5, hindi 6, hindi 8, 10. Maliwanag? Okay. Botohan na to, kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo, PDP palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos, Eto, question. Ano ang masasabi ni Tatay Digong sa pag-endorso ng anak niya? para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Alam mo yung ganyan? Alam mo na inendorso ng anak mo tapos tahimik ka? It is as if sinabi niya, ayaw ko kay Amy. Remember that. Ako, sa pagkakaalam ko, ganyan ang ginawa niya kay BBM last time. Hindi niya inendorso. Sa katunayan, medyo alam ko kung sino ang gustong i-endorso ni Tatay Digong. Hindi lang siya makapag-endorso that time kasi kokontrahin yung inendorso ng kanyang anak. But this time, mas naunang nag-endorso si Tatay Digong ng alin? Nung 10. Tapos tikom ang bibig patungkol kay Amy. Siguro naman, yung mga matatalinong vloggers na Iminatics na uunawaan na yan. Siguro naman, yung mga matatalinong Iminatics na mga followers na uunawaan na yan. Diba? Kadaling sabihin, yes, Amy. Pag sinabi ni Tatay Digong, Amy, sige, wala tayong pag-uusapan. Paano pag sinabi ni Sara? Hindi, pag sinabi lang ni Tatay Digong. Kasi ganyan din naman, di ba? Inendorso ni BP Sara si Bongbong. Wala po tayo sisiyan, nagpapaalala lang. Paano kung inendorso ni Kitty? Hindi. Kung anong endorso ni Tatay Digong. Paano kung inendorso ni Hanilet? Hindi. Basta inendorso ni Tatay. Paano kung inendorso ni Mayor Baste? Hindi. Kung ano sabihin ni Tatay Digong. Para hindi. Kasi alam nyo, kung ang Pilipino, makinig tayo mabuti. Ito po hindi tayo nagsisisihan, nagpapaalala lang. Kung ang Pilipino nakinig kay Tatay Digong nung 2022 election, wag po kayo magagalit, hindi ko po kayo sinisisi. Okay? Mahal ko kayo, tayo lahat Pilipino, wala tayong sisihan. Pero tingnan nyo, kung tayo ay nakinig kay Tatay Digong noon, wala tayong problema ngayon. Ang punto ko lang, makinig tayo kay Tatay Digong. Not to anyone. Tatay Digong. Maliwanag po ba? Hello? Maliwanag po. Okay? Wala tayong nililiwanag lang natin. So sana, let's focus. Ang problema natin, medyo kalat yung utak natin. Let's focus. Ano ba sinabi nung ating sinusuportahan? Tatay Digong, focus lang tayo doon. Wag nang to the left, to the right. Ngayon, kung ikaw yung team BBM, bahala ka. O kung ikaw ay Team Amy, di bahala ka. Kung Iminatics ka, di okay lang. Diyan Iminatics ka, di sige lang, go mo. But if we are talking about Tatay Digong, let's focus on him. Okay? Alright. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to, ako itago. Sa akin na lang yun, itatago ko na lang, walang makakakita. Ano masasabi niya kay Amy? Sa akin na lang yun, itatago ko na lang. Yun din ang sinabi ni Ma'am Hanilet. Malabo ba o maliwanag? Kailangan ko pa ba ipaliwanag yan, mga kababayan ko? Kailangan ko ba bang ipaliwanag sa mga matatalinong vloggers ni Iminatics? Kailangan ko ba bang ipaliwanag yan sa mga matatalinong mga supporters ng Iminatics? Hindi na siguro, maliwanag na. Alright. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Congratulations, partner Anton Cero, ha? Okay, talagang napakagaling nyo dyan. Kayo lang talaga nakakakuha ng interview kay Ma'am Hanilet.